Yo, yo. Okay, long time no see na naman tayo mga idol. Ngayon lang ulit tayo nabigyan ng chance na makapag-vlog kasi nasobrahan na naman tayo ng pagka-busy sa buhay-buhay. Ngayong araw na ito ay ang correction. So ngayong buwan na to, ang ika-5 taon ni Puti. Matagal-tagal na rin natin ito nakapiling. So, makikita naman ninyo, maandar pa rin. So, nandito nga pala tayo muna sa location natin. Time check. Okay, ano, Mandaue, Mepsa, Mactan Shrine. So, sa madaling salita ay nasa Cebu tayo. Lapu-Lapu City. Yan, Cebu Province. Yung 5 taon natin na motor nandito ngayon. Kung saan na tayo nakarating, kung saan na nakakapunta si Puti, umaandar pa din. Hindi ko dito dati makalimutan nung nag-uumpisa pa lang ako may nag-comment sa akin dati na baka daw 6 na buwan lang sira-sira na to. So hindi ko talaga siya makalimutan, hindi ko na lang makita ko yung comment niya Sumunod naman baka daw hindi abuti ng 1 taon. Ang dami ko na raw pinalitan dito sa panloob niya. Pero ngayon nakikita niyo naman okay pa. Siguro yung 5 taon na natin kay Puti sulit na. Sa ngayon ay matagal nang walang maintenance na naman to. So malayo na tayo kay JY Zigzag. Isa pa, wala pa akong kilala rito na magaan talaga. Yung mapapatignan ko siya, mapapacheck ko yung bihasa din ba sa Easy Ride 150. Hindi naman sa sa pagmamaliit sa iba. May trust issue kasi ako sa mga ibang mekaniko, di ba? Yung tipong sasabihin nila, alam nila kung paano gawin pero hindi naman pala. Okay, one time kasi nagpapalit lang ako ng gulong ba, binaklas yung swing arm, tapos ayun, uy bawal yan, hindi na naibalik na maayos yung gulong. Hindi na alam kung saan nilalagay yung mga washer niya do. Yung mga tipong ganun. Katulad sana kung ang gagawa ay may 150 din or talagang 150 yung ginagawa niya, di ba? Mas okay. Yeah, mas komportable yung kalooban mo. So ngayon, huling napamaintenance ko pa to ay nung nasa Luzon pa to si Puti, yung ginawa to ni Master JY Zigzag. Yung binuksan nga namin to, pininturahan, inayos niya yung mga pansit spaghetti wirings nito. Hanggang ngayon, sa awa ng Diyos ay hindi pa rin naman siya nagkakaproblema. Ganun lang. Kaya tamang alalay na lang yung gamit natin. Kaya hindi, isa na rin sa dahilan hindi tayo makapag-ride. Sabi ko baka, syempre sobrang tagal na rin ni Puti, baka may bumigay na din sa kanya. Kung sa stock parts naman ito, may mga stock parts pa rin naman. Stock pa rin yung carbs niya, yung carburetor niya, hindi ko pa rin ito pinapalitan. So yung throttle cable natin mga idol, sa stock pa rin to hanggang ngayon, 5 years na. So may mga parts naman talagang matibay si Motorstar. Hindi naman talaga masasabi natin na kapag nagkaroon tayo ng ganitong motor talagang halos lahat papalitan, no? Hindi naman. Example na lang natin yung mugs nito, napakatibay. So Luzon, Visayas na yung nabiyahe, ilang bako-bako na bang napag-shootan ni Puti hanggang ngayon okay pa din yung mugs niya. Yung swing arm okay din, matibay din naman yung swing arm. So yung battery, once pa lang ako nagpalit ng battery nito, isang beses pa lang sa loob ng 5 years. So pagdating sa maintenance, hindi naman masyadong magastos. Okay pa rin, okay. Sa ngayon hindi ko na ito masyadong nagagamit. Ang gumagamit nito si Mrs. Easy Rider. Yan, service niya ngayon sa trabaho. Sa ngayon nag-iisip ako na pagdagdag pa ng isang motor pang service lang. Pang service ko lang. Ayun, abangan nyo yan. Gusto ko lang ipaalam sa mga, lalo na sa mga kaedad nito, yung mga nakasabay kong bumili nito, ito pa, buhay pa rin. Syempre hindi na siya ganun ka lupit katulad ng dati, yung talagang panghataw-hataw ba, talaga panatag yung loob ko. Syempre parang tao rin yan, makina niyan tumatanda rin, gas-gas din. Ang importante sa ngayon ay meron pa rin tayong pang service hanggang ngayon. So wala na yung smash natin, ay pamamana ko na si Pula na Easy Ride natin nasa Pangasinan. Yung Rusi wala na, nabenta ko na yung Rusi ko kasi wala na gagamit, masisira. Hindi ko siya alam kung paano dalhin dito kaya binenta ko na lang.
So ito na lang din si puti. Ito yung motor na hindi pwedeng mawala sa akin. Yeah boy. So kaya sa mga magtatanong, sa mga magtataka, so ito ang mga vlog natin. Nasa ganito tayo kagandang lugar. So napakaganda talaga rito. Relax lang. Yun nga lang, medyo nabibisi ako dito. Update na lang din talaga ako pag may time. So shoutout nga pala kay Jaime Rivera. Ayan, kay bro. Pinalinis ko yung panggilid sa kanya. Nag-service siya sa akin. Yan. Salamat. Inayos niya rin yung brake nito kasi nagpalit na rin nga pala ako nito. Binalik ko dun sa dati. Tinanggal ko na yung parang ditangke. Yung bumili na lang ako ng replacement na pang NMAX B1. O yan, okay na. Okay na yung preno ko ulit. O yun lang. So namimiss ko lang talaga yung mga gala namin ni puti nung nasa Luzon pa to. Luzon Loop. Yan na. Okay. Sarap ulit-ulitin. Kaya siguro kung mapapansin nyo, nagpo-post tayo sa Facebook page natin. Yung parang miss na miss mo yung mga ginagawa mo dati. So soon siguro magagawa ulit natin yun. Pero habang ipon muna tayo ng panggastos mga bro. Wala tayo dyan sa ngayon. Okay, so congrats nga pala sa mga new owners ng mga Easy Ride 150 units or 175. Oh, may ADB 175 na sa mga user dyan na nagbibigay ng feedback. Congratulations sa inyo. Salamat doon sa mga nagbibigay ng feedbacks din. Wala naman akong masasabing iba rito. Basta nag-update lang ako sa inyo na umaandar pa to. Yun lang. Siguro yung makita nyo umaandar pa to, okay na sigurong feedback yun, no? 5 taon na hamakan nyo. After 5 years. Ano pa bang nasisira dito? Nahanapan ko yung mga sira-sira. Hindi ko alam. Siguro pag nakabalik tayo ng Luzon, pa-check ulit ko kay Master GY6 yung general check up ulit. So tinan mo, Manila sa kanya yung pagmamotor, Luzon, Visayas. At isa pa nga pala, no, malapit na tayo sa Mindanao. Baka matupad na yung pagbiyahe natin sa Mindanao. Oh, yung Bohol malapit na lang din. Alright. Ayan, mga pinaghahandaan ko yan. Yung 5 years natin na mahaba-habang pinagsamahan. Yung tipong naglolong ride tayo na hindi tayo nangangalay, napapagod. Tikali ko tayo rito. Mabili kang gulay. Okay, wait lang, mabili daw si Mrs. Easy Rider ng gulay. Ayan. Nakita niyo naman. Hindi na siya mukhang sariwa, mukha na siyang gusgusin. Pero may still running condition pa din, oh. So ang nagustuhan ko lang din dito kay puti, ano, kung mapapansin niya itong kanyang headlight saka itong kanyang signal light, hindi siya naging kulay dilaw. So yung ibang naka 150 napapansin ko sa kanila, dilaw na yung ganito nila, saka yung ganito. Kahit yung sa likod nila, dilaw na din. Ewan ko kung bakit. Siguro meron ba talaga yung mga first batch? Komentawan kayo kung ganito rin yung hindi naging kulay yellow yung ganito nya. Ayan. So nakakatuwa rin talaga, no? Parang yung mga naging journey natin sa experience na, sa mga naging experience natin, nakasama natin siya ng matagal. Siguro yan na muna update natin ngayon mga idol. Sa ngayon tamang nanonood na lang ako ng mga lumang videos ko about dito. O tembo, hindi ko pa nga naasikaso, hindi ko na napapalitan, pero nag-order na ako sa Shopee. Medyo ang tagalan dumating dahil sa bagyong Upong. So mapapalitan ko na yan. Sa panggilid natin, dati lang kung ano yun, nasa vlog ko dati. Yun, maraming salamat kung hanggang dito ay napanood yung video natin, yung update natin. Maraming salamat sa inyo sa walang tigil na pagsuporta. Yeah, Cebu, let's go!